Hi mga kabay, good morning sa inyong lahat, mga OFW, saan man tayong panig sa mundo, Pilipinas, magandang hapon sa inyo. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang ito may nag-search ako dahil ang ating nagkuha. Yung mga kasalanan ni Presidente Duterte, kaya sila galit na galit at ipinakulong. Ibigay ko sa inyo kasi kung bibilangin natin, aabot ng 30 o sobra pa. Ibigay ko sa inyo yung hanggang 7 muna kasi medyo mahaba eh. Ang unang kasalanan ni Presidente Duterte ay ginawang libre ang irigasyon, nilibre na ang mga utang ng mga farmers. Pangalawa, dagdag 1,000 peso para sa mga is pensioner. Pangatlo, nagpagawa ng OFW hospital. Pang-apat, niligtas sa bitay ang OFW sa Kuwait. Panglima, tinanggal ang laglag bala sa NAIA. Pang-anim, nagpagawa ng Centennial Gym sa Tarlac. At ang ikapito, tandaan nyo to, ang ikapito, pulis, tinaasan ng sahod, times 2. Okay mga kaway. Yan, mga parcel pa lang yan na sasabihin ko sa inyo. Kaya sila galit na galit sa ating Pangulong Duterte, kaya siya pinakulong, tinapon sa dahig dahil sa mga kasalanan niya. Kayo mga kabay, buong mundo, tanungin ko kayo, kasalanan ba yun? Kasalanan ba ang magpagawa siya ng OFW hospital para sa atin? Alam niyo mga kabay, ang hindi ko lang maintindihan kung sino yung tao nang walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng kanyang pinaglingkurang bayan. Siya pa ang pinag-iinitan. Alam niyo mga kabay, nung nasa Pinas pa ako, alam ko kung anong nagawa niya sa Davao. Mayor pa siya noon. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa niya. Mayor pa siya. Sa gabi, hindi matutulog bago siguro matulog, kasi alam ko pinupuntahan muna niya ng yung mga police station natin, tinitingnan kung ang mga police natin nagkatrabaho ba ng maayos. Ginagalugad niya ang buong Davao. Ako alam ko yun kasi lagi kong nakikita. Minsan pa nga noong sa araw yun, grabing traffic sa may daang Claveria naglalakad ako. Nagtataka ako. Okay ngayon ang daloy ng trapiko. Pagdating ko sa crossroad, andoon ang ating Pangulong Duterte. Mayor pa siya noon, nagtatraffic. Minsan naman, nagdadrive ng taxi kasi noong una, uso pa yung hold-upan. Noong una yun.
Pero mula noong siya na ang naglingkod bilang mayor, napakaganda na ang buong Davao. Hanggang sa nag-abroad ako. Pero kahit nasa abroad na ako, alam niyo naman ang mga OFW, nandito tayo sa malayo pero ang isip natin sa Pinas. Ang tanging paraan lang, manonood ng balita. Ako araw-araw nanonood ako ng balita para malaman ko kung ano na nangyayari sa bansang Pilipinas. At ngayon, naisip ko kasi ito kasi ako hindi naman ako sumasali sa mga ganyang usapin kasi ano lang ako na tao, normal na tao. Pero OFW kasi ako. Sa ngayon, lalo na ngayon sa nangyayari, ang daming korupsyon sa Pinas mula nang bumaba si Pangulong Duterte. At OFW ako. Tax ko yung ninanakaw ngayon. Naisip ko may pakialam na ako kasi tax ko yun eh. Pera ko yun eh. Kaya naisip ko rin na magbigay lang ng saloobin ko. Kasi lahat naman tayo may karapatan na magsalita. Sa English pa, freedom of speech. Pero ngayon, meron pa ba tayong freedom of speech? Hindi pa tayo ginigipit. Siguro nakikita natin ngayon kung ano nangyayari sa ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Ako, isip taga Davao, alam ko kung ano nangyari sa Davao. Mula noon hanggang ngayon, na naging mayor si Mayor Duterte, hanggang naging presidente, hanggang bumaba siya. Sino bang presidente ang bumaba na hanggang sa pagbaba niya ang taas pala ng rating niya? Ibig sabihin, gusto siya ng mga tao. Gusto natin. Pero ang pinakamasakit nung nangyari nung March 11, nakikita ko yun. Ako, tapatan lang tayo mga kabay. Habang nakikita ko na nasa airport si Tatay Digong, habang nagsasalita siya, tinanong niya ang isang opisyal, ano bang kasalanan ko? Walang masagot. Siguro sa awa niya sa pamilya na nahihirapan na, pumayag na lang siyang dalhin sa dahig. Kaya hanggang ngayon, 9 months na. Hindi natin alam kung ano pang mangyayari. Patanda na si Tatay Digong. Kaya ang lagi kong pakiusap, lagi ko rin ginagawa. Ipagdarasan na lang natin ang ating Pangulong Duterte na sana bigyan pa siya ng malusog na pangangatawan at medyo mahaba-haba pang buhay. Kasi alam ko yung matanda eh. Kailangan ng alaga, pagkain, alagaan mo. Kasi alam ko sa lola ko noon, mahirap ng kumain. Konting kain na lang. Nasa labas pa yun ha. Paano kung nasa loob ng kulungan?
kung anong pagkain doon. Yun rin ang kainin niya. Kaya mga kabay, mga OFW, lahat tayo, patuloy natin ipagdarasal ang ating Tatay Digong na sana bigyan pa siya ng mahaba-haba pang buhay. At lalo na sana makita pa natin siya, makauwi pa siya. Okay mga kabay, hanggang dito na lang, may karugtong pa to. Kasi ang sinasabi ko sa inyo kanina, kasalanan yun ni Tatay Digong. Pero tanungin ko kayo, kasalanan ba yun? Mga ginawa niya, pinapaganda niya ang lahat. Lahat tayo. Okay mga kabay, hanggang dito na lang. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. God bless.